Pag-usapan natin in this video ang solar energy loan mula sa GSIS na pwedeng gawin or i-apply gamit lang yung app na GSIS Touch. Pag-usapan natin yung mga detalye at ang mga benepisyo nito. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung makikita nyo yung Facebook post ng GSIS, sinasabi nila na pwede kang mag-apply ng solar energy loan para sa home renovation mo na pwedeng umabot up to 500,000 pesos. Ang kagandahan pa niyan ay wala itong service fee at may mga kasama ng insurance. Mas pag-uusapan pa natin yung mga detalye at very applicable nga to kasi nagkakaroon ng krisis sa langis at nagkaroon na rin ng declaration ng National Energy Emergency under Executive Order number 110 kung saan sinabi na rin ng Presidente na pwede tayong magkaroon or mag-ambag sa solusyon nito. Kasama na dyan ay yung pag-install ng solar panels or solar energy sa mga kabahayan natin. Ang kagandahan nito ay hindi natin kailangan maglabas agad ng malaking pera. Instead, sa GSIS ay pwede tayong makapag-loan. Yan ay under this program na solar energy loan na pwede nga umabot up to 500,000 pesos at babayaran sa loob ng 5 taon. Napakababa ng interest na ino-offer dito. That's why pwede nyong i-consider or i-take advantage rin ito. At the same time, hindi nyo kailangan pumunta sa mismong office ng GSIS. Instead, online lang, hindi na kailangan pumila. Basta nakahanda lang yung mga documents at requirements, pwede nang makapag-apply nito online. Pero bago kayo mag-apply, alamin muna natin yung mga iba't ibang detalye. Ang pwedeng i-loan ay up to 500,000 pesos. Ito yung maximum loanable amount. Kumbaga, kung mag-i-inquire kayo or magpapasend ng quotation na magpasa 500,000 pesos, pwede nyo i-shoulder yung lalagpas. Ang pwede lang talaga ipairam is up to 500,000 pesos. At dahil dyan, pwede nyo i-consider yung mga hindi lalagpas sa ganitong amount. At itong ilo-loan natin ay babayaran sa loob ng 5 taon. Mababa lang yung interest, nasa 5% per year. Mas mababa ito kumpara sa ibang emergency loan na ina-offer ng SSS. Ang kagandahan, wala rin itong service fee at may kasama na rin itong 3-year insurance coverage. Mamaya mas pag-uusapan pa natin itong insurance kasi may iba pang nakapaloob dito na pwedeng makapagbigay ng benepisyo sa atin. At sa loan nga natin, pwedeng umabot lang ng 10,000 yung iuhulog kada buwan. So imagine, pwedeng nag-invest ka nga sa solar panel or sa solar energy sa bahay mo, pero unti-unti ay nakakabawas naman ito sa kuryente mo at kapag tapos na yung 5 taong bayaran, pwede mo pa rin magamit yung mga solar panels o yung backup na energy. At katulad nga ng sabi natin, may benepisyo nga naman kung merong solar energy sa bahay ninyo nang nagagamit pang kuryente. At ang kagandahan niyan ay kung sakaling meron kang excess na kuryente, pwede mo itong ibalik sa grid, ibebenta mo sa gobyerno para nga naman mas bumaba pa yung mga expenses mo. Pero kung may mga katanungan kayo na paano yan, nakapag-install na ako ng mga solar panel, nakapagpagawa na ako niyan, ang kagandahan is kung sakaling ginawa niyo yan this year, 2026, pwede pa rin kayo mag-apply ng loan under this GSIS Solar Energy Loan. Kumbaga, ang mangyayari ay kailangan nyo lang ibigay yung mga requirements, yung patunay, kung magkano yung solar panel installation, at pwedeng i-reimburse sa inyo yung pera. Pero bago nyo gawin yan, make sure muna na pasok kayo or eligible kayo dito. Dapat active GSIS member, permanent, regular, or non-career or special members. Basta ang mga ito ay nakatag sa member service profile mo. Dapat din ay nakapag-render ka na ng at least 3 years in service sa government at meron kang sapat na take-home pay para sa automatic salary deduction. Mapansin nyo, ang pagbayad nito ay ibabawas sa kasahurin ninyo. That's why, i-review pa ng GSIS kung may kapasidad ka ba sa pag-loan at kung may matitira pa ba na pambayad dito sa solar energy loan. Ano naman yung mga kailangan mong i-ready na requirements? Ito yung proof of solar project. Ibig sabihin, nakapag-inquire na kayo, may binigay sa inyong quotation and installation agreement or proof of purchase para sa mga nakapag-install na. Dapat din is meron kang authorized agency officer certification na siyang isasubmit mo online lang. At paano siya isasubmit online? Doon nga sa GSIS Touch app na pwedeng i-download from Google Play or App Store. Tandaan na dito kailangan meron na kayong account at mag-login na lang. At mula doon, pwede nyo nang i-upload yung mga requirements. At kapag na-review na,
na-assess na ng GSIS, pwede nyo i-check yung update kung na-approve ba yung loan ninyo at hintayin na lang na ma-credit sa bank account nyo within 3 days daw. Pag wala pa rin nade-deposit sa account ninyo or wala pa rin update, pwede makipag-coordinate sa GSIS tungkol sa application ninyo. Kung mapapansin nyo, lahat digital na, i-upload yung requirements sa GSIS app at automatically yung pera hindi na kailangan i-claim sa branch, instead sa bank account nyo, ita-transfer na lang. At ito yung bonus kung saan nasabi natin kanina na may kasamang insurance. Meron 2 insurance para dito. Yung mga solar panels kasi, especially yung mga naka-expose sa bubong, pwede kasing magkaroon ng, let's say, nasira siya due to bagyo, yung lindol, lightning, or fire, merong coverage na 3-year property insurance para dyan. Libre ito. At bukod pa dyan, just in case na yung mismong nanghiram ay namatay, yung utang niya is automatically settled. So, hindi na kailangan isipin nung maiiwan yung inutang para dito sa pag-setup ng solar energy sa bahay ninyo. So, tandaan, ang pinakamangyayari, step 1, pwede kayong mag-apply online, pero sa pag-apply online, dapat ready na yung mga requirements. Kapag na-review at na-approve, hintayin nyo na lang yung pera sa bank account ninyo. At kapag okay na, working na yung solar energy sa bahay ninyo, pwede na mas mapababa nito yung kuryente. At may net metering din kung saan pwede kayo makapag-earn. At the same time, yung pagbayad nga pala dito ay auto salary deduction. So wala na kayong isipin. Instead, i-ensure lang na may sapat kayong pambayad para dito sa niloan sa GSIS. At hanggang kailan nga ba ito tatakbo? Nag-start ng March 25, 2026 and will run until the period of 3 years. So mas maganda na napanood nyo na ito, mas maganda na nabalitaan nyo na mula sa GSIS yung option na pag-loan para nga naman makatulong na din sa kuryente natin. Kung sakaling may ibang katanungan, pwede mag-email sa gsis@gsis.gov.ph. Huwag din kalimutan na gumawa na ng account sa GSIS Touch para sa mas madaling pag-apply nitong loan. Tandaan na pumunta sa loans, choose GCell, i-enter ang loan amount at i-upload na yung mga requirements. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!